continue to worship God. Mountain like a hope or a dream of. You have built your favorite name one day. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, Splits! So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me one day. One day in the house of God is better than 1,000. Better than 1,000 days in the world. But sing, I'm so blessed. Come on. I'm so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough, Lord. Something I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed. I'm so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. I'm so blessed. I'm so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, Lord. Lord, you're more than enough for me. 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 Sing it, more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain. Say, your love. Say, you are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Continue to praise God and honor Him. Hallelujah. We're going to sing praises to you, Lord. We're going to honor you, God, today. You deserve the highest glory and praises today, oh God. Hallelujah.
Let's continue to worship God and let's hear what He's about to say to us. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's dedicate this song to God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful.
surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With your loud voice, let's sing this. Sing. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, goodness. Your goodness is running out to me. Say, your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out to me. Hallelujah. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah to the King. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para na sa langit. The kingdom of heaven, Lord, is in this place.
Salamat, Panginoon, ang paghahari mo, Panginoon, ay narito na, Panginoon, sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, we declare the shalom of God be upon us right now. In the name of Jesus, Lord. Shalom, it means the completeness and the wholeness of Christ is within us. Father, Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa hapong ito, Panginoon. Lord, alam namin, hindi aksidente, Panginoon, na kami nandito ngayon, nagkakatipo, nagpupuri, sama-sama, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, because you are good. Your goodness, Lord God, is nag-o-overflow, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa oras na to, Ama, patuloy din po namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga kamay nagkaloob, Lord. I declare right now, God, patuloy, Panginoon, Lord, lahat ng mga source of income, lahat ng mga businesses ng iyong mga anak, I declare right now the overflowing, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, Lord, patuloy, Lord God, manahan ka, manguna ka, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon. We claim the victory, O God. We are overcomers, O God, in the name of Jesus, Lord. Higit pa po kami sa mananagumpay, Panginoon, sa oras na to. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay makakaupo na, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, even sa lahat po ng aming mga manonood sa hapong ito. Maya pagat panapon po kayang bawat metong kaya katamo. Hallelujah. The presence of our King is in this place. Hallelujah. Sino po dito naniniwala na ang presensya ng Panginoon ay narito? Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na sa salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito po ay aking pinamagatang 4 sides of the gospel. Hallelujah. Thank you, Lord. Pag narinig po natin yung salitang gospel, ano po bang ibig sabihin nito? Amen. The word gospel comes from the Old English, no? Ito daw pong the word gospel, na-translate po siya sa lumang kahulugan po, no, ng English. Doon po kinuha yung the word good. Okay? And pag daw po ito ay in-spell mo, ito daw po ay may ibig sabihin, the meaning is news. Kaya nga po pag sinabi mo, gospel, no, it's a good news. Amen po ba? At kapag pinag-uusapan, no, ang good news, ano po ang pumapasok, no, sa ating mga kaisipan? At ano po ang nire-remind sa atin about the good news? Amen po ba? Sino po dito yung nakakaalam about the good news? Okay. Now, ang sabi dito, kapag po narinig natin yung gospel, no, ang ibig daw pong sabihin nito ay magandang balita. It's a good news. Naibigay ko po kung saan po nakuha yung pong the word good news, no. Ang sabi dito, no, ito daw po ay mga istorya ng mga Kristyanismo. Ito daw po ay story ng mga Kristiyano na nagkaroon ng relasyon, pananampalataya at paniniwala sa Diyos sa pamamagitan mo ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Nawang tanong, sino po itong mga to na may istorya about their Christianity or their testimony with Christ? Sino po yon? Sino po yon? Tayo po yan. Now, ang sabi dito, it's about the story of Christianity, no? Refers to the story, of course, of Jesus Christ, no, na kung papaano po, no, ang istorya po ng ating Panginoong Hesus din, ang sabi dito, mula sa kanyang pagkasilang, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang pag-resurrect. Amen po. So, ibig sabihin, no, pag narinig po natin yung salitang good news, yun po ay nagre-represent po, no, doon po, no, sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Now, it's same po sa bawat isa sa atin. Amen? Because we have faith, tayo po ay nanampalataya, tayo po ay naniwala, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, nakikita po, no? Nakikita po kung papaano po ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng buhay natin.
Amen po ba? Kaya madalas, no, sinasabi po natin, no, ang buhay po natin ay testimonya po ng ating Panginoong Yesus. Why? Because we experience the power of God, the power of the Lord Jesus Christ Himself sa mga buhay natin. Tama po ba? Kaya nga po, nare-represent po si Christ sa mga buhay natin because ito yung katotohanan ng istorya because we have an relationship with the Lord. Amen po ba? Now, ang sabi po dito, no, kapag sinabi po natin four sides of the gospel, makikita po din po natin yan, they have the four sides of the gospel refers to distinct perspective presented in the four gospels. Amen? Pag sinabi po the four sides of the gospel, so meron din po yung linear-refer doon po, no, sa apat na gospel na kung saan na-represent po yung buhay, yung pag-resurrect ng ating Panginoon. Amen po ba? Alin po yon? Yung apat na gospel. Ano po yon? Mark, Matthew, Luke, and John. Now po, sa four sides of gospel, makikita din po natin yan, the four parts of the gospel. Amen po ba? Alin yon? Creation, fall, redemption, and restoration. Kaya nga po kung titingnan po natin ito, pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon, makikita po natin doon na itong mga mine-mention ko ito, no, ito po ay nakapailalim po na kung papaano po, no po, na ang ating Panginoong Yesus from the Old Testament hanggang po doon sa New Testament, nagkaroon po ng katuparan. Amen po ba? Yung pong sinasabi ng Old Testament kung papaano po ang Mesiyas, amen, na darating sa pagiging tao. Hallelujah. Now, ang sabi po dito, kung meron pong apat na parte, no po, na binubuo ang gospel po, ang good news, yan po, nung po sa creation in the Old Testament, hanggang po nagkasala ang tao, hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon na tayo ay kanyang tinubos at nagkaroon po ng restoration. Ibinalik po muli tayo, amen, doon sa original dinisenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ang tanong, hindi ka ba masaya na ngayon ibinalik ka muli ng Diyos doon sa totoong dinisenyo niya sa bawat isa sa atin? Amen po ba? Kaya nga po ngayon, we are confident dahil nga po nararanasan po natin ngayon kung ano yung ipinangakong buhay ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi doon, kung simulan ang sumampalataya, ano po, ay hindi na mapapahamak. Tama po ba? Kundi ang sabi doon, magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So yun po yung assurance natin sa Panginoon. Amen po ba? Now, kung meron pong apat na parte ang Gospels, ang sabi dito, meron pong apat na main parts of the Gospel. Amen po. Ano po itong mga to? God, man, and Jesus Christ, and it involves our faith. Amen po ba? Nakapaloob po yan in Genesis chapter 1:26 and Genesis chapter 3, verse 8 to 9. Now, tayo po ngayon ay tatalakay about dito sa ating teksto, the four sides of gospel. Now, ang sabi po dito, the World Vision International, sino po yung nakakaalam dito? Yung pong gawain na to. Amen? So, ang sabi dito, the World Vision International by the former Vice President Bryant Mears, ang sabi dito, na sinabi niya, how do we practically go and share about our faith? And how we share the gospel in a different culture. Ang sabi dito, different culture, practically with those who may oppose the Christian message. So ang sabi po ni Bryant Mears, paano daw po natin na practically na maibabahagi daw po o mai-share natin ang ating pananampalataya sa iba, At kung minsan napakadali po sa atin, 'di ba, na mag-share, Kapag po yung kausap natin is open sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Madaling i-testify yung buhay mo. Paano naman daw ang sabi dito? Kung magbabahagi ka ng salita ng Diyos at mag-o-oppose naman. Ano sa Tagalog ang mag-o-oppose? Oreng teacher Ken.
kabaligtaran. Kumbaga, mag-o-oppose yung hindi siya naniniwala doon sa testimony na sinasabi mo. So, ang sabi ni Brian Mers, paano mo daw ito na maida-download sa kanila as a believers, yung Kristiyanong mensahe ng ating Panginoong Yesus. So, paano daw po natin ito mababahagi? Kasi po, dito po sa atin, tayo po ay mapalad. Mapalad po tayo because our county is open country. Amen po ba? We have freedom. Amen. Pag sinabing freedom, may kalayaan po tayo. Amen. Na pwedeng magbahagi po ng salita ng Diyos. Kahit saan, hanggang at sukaking lalam kamachilis, hanggang at sukaking lelalam tete, kahit na nasa bus ka o saan pa man lupalop ng mundo, that you are in the Philippines, may kakayahan po tayo, may kalayaan po tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Tama po ba? Now, ang sabi dito, meron po sa mga bansa na hindi po inaalaw ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po sinabi ni Brian Mears, naku pa paano? Mapunta ka sa isang lugar, para magbahagi ng salita ng Diyos. Iba yung kultura natin at iba yung kultura nila. At automatic, kapag hindi open, ang salita ng Diyos sa isang country, sa ayaw mo at sa gusto, mape-persecute ka doon. And now, papasok po dito, ma-oppose po, yung dala-dala mong mensahe. Now, ang tanong dito, paano po? Okay, sabi mo sa katabi mo, ready. Amen. Paano? Amen. Kung madadala ka o dadalhin ka ng Panginoon sa isang lugar o sa isang bansa, o meron ka man mababahaginan ng salita ng Diyos at mag-o-oppose siya. Hindi siya naniniwala kung ano man yung mensahe na dala-dala mo, especially your testimonies sa Panginoon, paano kung i-oppose ka, ano daw ang dapat daw nating gawin? Nandyan po ba tayo? Nandyan pa tayo. Now, ang sabi dito, there are four sides like a pyramid, Ang buhay po, kapag usapan po the gospel, the good news, meron daw pong apat na side, o parang pyramid siya. Yan po ay tumutukoy sa life, deed, sign, and word. Yan po yung apat na side ng gospel po, na bilang isang mananampalataya, kailangan po, alam po natin, paano po, makipag-usap, paano makibahagi ng salita ng Diyos, amen, sa mga tao po, especially po, sa mga nag-o-oppose po, yung hindi naniniwala, amen, kung ano yung pong binabahagi natin, especially sa salita ng Panginoon. But I know, naniniwala po ako as a believers, amen. Alam niyo po yun, nagkakaroon po tayo ng tapang. Amen? Nagkakaroon po tayo ng malalim ng encouragement sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos because we have a testimony sa Panginoon. Meron tayong testimonya. Meron tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga po, kapag ikaw po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kung ano lang po yung na-experience natin, nagpagbabago na ginawa ng ating Panginoon, yun po yung ating ibinabahagi. Amen po ba? Kaya nga po, ang sabi po, tayo po ang buhay na Biblia. Tayo po ang buhay na patotoo ni Kristo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, ikaw ay buhay na patotoo ni Kristo. Amen. So na po, meron pong apat na side. Amen. Yung pong sinasabi nating the gospel. Number 1, life. Amen. Buhay. Ang sabi ng Biblia, sinabi ko po kanina, may mga parts, mayroong mga main. Amen. So nakapaloob po doon, kung papaano po, from the beginning. Amen. So, nung nagkatawang tao, ang Panginoon, nagkasala ang tao. So ang sabi po ng Bible, from the beginning, ang buhay ng tao ay nanggaling po saan? Sa hininga ng Diyos. Amen po ba? At yung pong buhay na yan na ibinigay ng Diyos, yan po ay hindi po dito lang po, kundi ang sabi po ng salita ng Diyos, kaya nga po sabi ng John 3:16, yung buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Dahil meron pa pong buhay sa kabilang buhay na naghihintay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Now, number 1, life. As we experience the transforming power of Jesus Christ in our lives, amen, people drawn to know more about God. Amen. Kapag po tayo ay meron pong
karanasan, amen, sa pagbabago, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, mas lalo po natin, amen, mas lalo po tayong lumalapit, mas lalo pa po nating kinikilala ang Panginoon o ang Diyos sa mga buhay natin. Amen po ba? And nasabi dito, if Christ is at our core, He will radiate through our lives before we've been said a thing about Him. So, ibig po sabihin ng radiate, ibig sabihin, di po ba meron pong ginagamit ngayon, ano yung mga pampaganda? Ano yan? Meron mga, ano yan? Yung mga glow skin, ano pa? Di ba pag gumamit ka noon, nire-radiate niya. Yung balat mo, yung madumi mong balat, di ba? Tinatanggal niya yan. Amen. Renedrate niya, tinatanggal niya yung lumang balat. Amen. At siguro magbilang ka na ng 2, 1, 2, 3 araw o 1 linggo, makikita mo yan. Maglalaho yan. At makikita mo yung mga susunod na araw, yung mukha mo is napaka-clear. Amen. Salita mo niya may lupa mo. Napaka-clear at kumikinang-kinang. Ano pa? Yung nga sinasabing nag-glow siya. Bakit? Kasi nga po, yung dumi nung mukha natin, yung dapat na matanggal, no, ay inaalis po. Amen po ba? So now, sa atin po, nung po ang ating Panginoong Yesus, nakilala natin, yung karumihan ng ating mga pagkatao ay unti-unti po niyang tinanggal. Amen po ba? Sabi ng Bible, we are the sinners. Tayo po ay makasalanan. Subalit, ang sabi doon nung Romans, no, chapter 3, 22 to 23, sabi doon, lahat tayo ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Subalit, ang sabi doon, sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, no, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang lahat po sa atin na tumanggap at nanampalataya, ang sabi doon ay nawalang sala. Ngayon po, tayo po ay na-radiate, nilinis po ng Panginoon yung ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya nga po, ito po yung sinasabi na yung buhay natin ngayon ay nagkaroon ng karanasan ng pagbabagong buhay because of the power of Christ. Amen? Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, amen, ang siyang nagre-reign ang siyang nakikita na sa mga buhay natin. Amen po ba? And nasabi dito, no, makikita po natin dyan, no, at kapag po, no, tayo po ay nabago, amen, nabago po yung buhay natin, na kung paano po binago ng Panginoon, alam niyo po, napakadaling i-confess yung mga kasalanan natin. Amen po ba? Nung hindi pa natin kilala si Lord, ang daling magsinungaling. Amen po ba? Ang daling, pag sinabing nagkasala ka, di ba, may kamali ka, parang dahil nga po yung pride natin, no, hindi natin ma-confess yung mga kasalanan yan because of the pride na meron tayo. But now, because we encounter the Lord sa mga buhay natin, at yung buhay natin, sabihin natin, totally na-transform sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, kaya nga po yung buhay natin ngayon ay isang testimonya. Amen? Ay isang testimonya ng Panginoon na kung paano siyang kumilos, na kung paano siyang gumawa ng kabutihan sa mga buhay natin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? In Proverbs chapter 21, verse 21, ang sabi po dito, ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Amen po ba? So yan po, no, yung sinasabi ni Lord, na kailangan makita sa atin. Kaya nga po sabi ni Pablo, we need to imitate Christ. Amen. Sabi po natin, si Lord ay nasa sa atin na, so ibig sabihin, kailangan, no, na-imitate natin ng Panginoon. At ito pong sinasabi ng Proverbs, no, kailangan tayo po ay lalakad ng aren, ng may katuwiran at ng alin po, ng may katapatan, at makakamit daw po yung buhay at karangalan. Amen po ba? At yan po, magagawa lang po natin yan kapag po tayo, no, ay may relasyon po sa Panginoon. Kapag po tayo ay totally pong na-encounter ang Panginoon sa mga buhay natin. At kasakaakibat nun, talaga pong tayo ay nabago. Pag sinabing nabago, yung mga buhay na ginagawa natin dati, nung tayo po ay makasalanan, ay hindi na po natin ginagawa. Amen po ba? Kaya nga po, no,
mahalin po natin itong buhay na to because ito na po yung buhay na ibinigay ng Diyos ngayon sa atin. Amen. Buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Amen po ba? At ang pangako ng Panginoon, itong bagong buhay na ito na ibinigay sa atin, we will enjoy. Amen? Yun yung sinasabi ng Book of John, we will enjoy this life. Amen? Because our life ay nanggaling po sa Panginoon. Why? Because tayo po ngayon ay nilinis na. Amen po ba? Sino po dito yung nilinis na? Tayo po ay binanal na ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Bible, hindi tayo kwalipikado, pero ginawa tayong kwalipikado nung po siya ay tinanggap natin sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 3, 10 to 11. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay. Wow! Sino po yung may gusto nito? Payapang at saganang pamumuhay. Kapag po ang buhay natin ay nakatalaga sa Panginoon, we will experience this. Amen? Pastora naman, kahit ba may problema na, yes! Amen. Totoo po yan. Kasi nga po, dahil nga po yung buhay natin ay itinalaga na natin sa Panginoon. Amen po ba? So, sinurrender na po natin totally ang mga bagay-bagay sa Panginoon. At sinasabi natin, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang mag-take over sa lahat. Kaya nga po, nararanasan po natin, although meron tayong mga personal na mga sitwasyon na pinagdadaanan, pero ang sabi dito, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamuhay, sabi dito, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Dahil buhay nga po ang ibinigay ni Lord, so ang sabi dito, kailangan iniiwasan o tinatanggal na natin yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat. Amen? Ang isang buhay na nabago, amen, yan po magputukutsinta. Yan po. Kasi life and death is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay po sa ating pagbigkas. Amen po ba? Kahit na talagang galit na galit ka na. Amen po ba? Kasi po, ang totoong binago ni Kristo, kasi sabi ko nga po kanina, sa 4 na sides ng gospel, isa po yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin. At kapag po tayo ay nagbahagi po ng salita ng Diyos, titingnan po yung buhay natin. At yung sinasabi natin ay nakikita ba? Kaya nga po, walk the talk, talk the walk. And ang sabi dito, dila nila'y pigilan. Sabi natin, pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Pag sinabing pagsasabi ng kasamaan, yung hindi po nararapat, kamatayan po, nung pong yan yung masanting sabihan mo, so sabihan mo kayong siping mo, manahimik ka. Now, ang anumang panlilinglang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na. Ano po sabi? Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang, alin po? Alin po ang iwasan? Ang masama, alin po ang dapat gawin? Ang, tama po ba na nandito kayo ngayon? At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Amen po? Something na po ni salita na ng Ginoon. Yan po yung pangako ng Panginoon. Amen po ba? No, kapag tayo po naitalaga ang buhay natin, we will experience that. Amen po ba? May pangangailangan, may karamdaman, but still, we hold. Amen? Hawak-hawak natin ang pangako ng Diyos. Amen? At ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay buhay. Kung ano yung sinabi niya ay gagawin niya. Amen po ba? John chapter 6:35. Puro la pong verse din pakawalan tam. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Wow, thank you Lord. Amen. Bagamat meron tayong pinagdadaanan, amen, through the word of God. Ang siyang, amen, nagiging sanggalang
o kanlungan ng bawat isa sa atin. Na-inspire po tayo. Sino po dito na-inspire sa mga pangako ng Panginoon? Kaya nga po sinasabi niya dito, because of the word of God, because of the good news. Amen? Sabi dito, dumanok. Amen. Hindi ka na magugutom. Ang sabi dito, at kailanman hindi ka na mawaw because the word of God, amen, ay andun na po lahat. Package na po yung salita na ng Ginoo. Amen po ba? So wala na po tayong pwedeng takbuhan pa, kundi, amen, ang presensya ng Panginoon at panghawakan ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Number 1, life. Number 2, deed. Pag sinabi pong deed, yan po ay nakapatungkol sa ating mga gawa, mabubuting mga gawa, o yung hindi mabubuting gawa. Amen po ba? Now, life sa deed po, ito po ay nakafocus in our character. Amen? Life, sabi dito, ay focus po sa ating character. Deed, the focal point is action. In Acts chapter 4, no, kung sasummarize po natin yun, in Acts chapter 4, we see this action. As we read how the early followers of Christ shared these possessions with one another. Our actions sometimes speak louder than our words. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. And they can powerfully testify to the reality of God. Kapag po, kung kanina po, ang buhay po natin, no, ay ipinapakilala po yung ating character, yung ating ugali, yung ating kalikasan. Amen po ba? Amen. At dyan po, no, nakikita po yung katangian o character, ugali po ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Na po, pag-usapan pong deed, ito daw po ay nakapatungkol po sa ating mga gawa, especially sa ating mga inaak. Amen po ba? At inahalimbawa po dyan in the book of Acts, chapter 4, ang sabi doon, noong pong maranasan na po nila, no? Nung maranasan na po nila ang apoy ng banal na Espiritu, ang sabi doon, sila po ay nagsama-sama, no? Nananalangin, sila po ay nagte-testimony, amen, sa mga bagay na ginagawa po, no, ng bawat isa. At ang sabi ng book of Acts, after they received the power of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay, no, thousands of souls, amen, yun talaga pong nailalapit nila sa Panginoon. Amen po ba? And then ang sabi dito, ipinagsama-sama daw po, no, yung mga possessions na meron sila. Amen po ba? And nakikita po doon, their action, no, ang sabi dito, our actions sometimes speak louder than our words. Amen po ba? Yung po ba, hindi po ba, yung may mga magkakapatid o merong mga anak na hindi pare-pareho yung kanilang mga character. Amen. May anak na very showy, may anak naman na hindi showy. Amen. So sa dalawa ko po kasing mga anak, amen, si Pastor Jing kasi, yun yung talagang medyo, dahil siguro bunso, no? Actually, hindi naman sila masalita eh. Pero pagdating dun sa lambing, si Pastor Jing. Si Pastor Jing, pagkasama mong lumalakad dyan sa daan, parang nakikita ko yung papa niya. Yung paglalakad ako, and then for example, nasa highway ako, lilipat niya ako dun sa kabila. Parang, di ba, gentleman yun. Yung parang, naalala ko yung papa nila. So, ganun siya. Parang madali yang maglambing. Madali na kang kaulan. Yan, si Pastor Jing yan. Malambing niya, kaya nga si Libay, di ba, napakalambing. Si Kuya Sam naman, hindi siya showy. Pero, ito siya. Hindi siya showy, pero parang, wag doon ma-explain. Hindi siya showy, pero, ang tawag doon, mararamdaman mo kung ano yun gusto niyang sabihin. Amen? Nandyan po ba tayo? So, sabi dito, may mga pagkakataon, no, sa mga buhay natin, ang sabi dito, katulad po ng mga followers in the book of Acts, ang sabi dito, sila po ay nagsama-sama to do their part, to do their mission, kung ano po yung hinabili ng ating Panginoon sa kanila.
At malaki pong parte na habang tayo dito, no, habang tayo ay nabubuhay dito, yung mga good deeds natin. Amen po ba? Yung nararanasan na natin yung, alam mo na meron kang pinagdadaanan, pero pag may lumapit sa'yo, kailangan mo pa rin tulungan. Amen po ba? Amen. Itang ingabyas mo, itong niyang kaban, niya po. So, you need to share. Amen. Doon sa mga nangangailangan. Because isa sa mga utos din po ng Panginoon, amen, kung paano din po tayong gumawa, amen, ang sabi dito, ng tama, kanino po, sa ating mga kapwa, and even po, no po, sa mga tao na mga nangangailangan. Amen po ba? Amen po ba? Because ang sabi po ng Bible, nung ang ating Panginoon doon po sa 5,000, di ba? Naalala nyo yon? So wala po silang hawak. At yung mga tao na after pong tinuruan ni Jesus, so ang plano ni Jesus, pakainin. Pero wala silang hawak. Amen po ba? Pero yung confession ni Jesus, ang sabi daw na kailangan silang pakainin bago pauwiin. Di ba? So makikita po natin doon yung inak po ng ating Panginoong Jesus. And yung confession niya. Kaya po ang sabi ng Bible, no, meron pong nagbigay ng alin, ng tinapay at isda. At ang sabi ng Bible, yun po ay nagmultiply. At ang ginawa po ng Panginoon, siya ay tumingala sa langit, ipinanalangin niya yung mga pagkain na dala-dala na nanggaling dun sa bata. At anong sabi ng Bible, yung pong isda at tinapay, ano pong sabi? Nagmultiply. At after po, nagturo ni Jesus spiritually at pinakain physically, yung mga tao na andun sa crowd, umuwi ng payapa. At ito pang maganda, meron pa silang take-out. Wow. Amen. Meron daw po silang bit-bit na Sharon and Regine. Amen po ba? Amen. So makikita po natin yan. How God? Amen. So yung pong buhay na yan, ang sabi dito na may inak ng ating Panginoong Yesus, ito po ay isang powerfully testify to the reality of God. Amen po ba? Amen po ba? At kapag po tayo, amen, na nagbabahagi ng salita ng Diyos, di po ba kung ano yung naranasan natin sa Panginoon, yun yung kinukwento natin? Amen po ba? Even sa pangangailangan, even dun sa karamdaman na naranasan mo, yung heartbreak na nangyari sa'yo, amen, alam mo yun, yung meron ka ng lakas na loob para sabihin. Pero nung hindi mo pa kilala ang Panginoon, ingang ganaganang kasinungalingan. Ingang ganaganang kalaraman. Amen? And di ba, you hiding that. Amen? Why? Because it po yung sinasabi ng Bible. Amen? Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, siguro, no? Ewan ko kung nasan tayo ngayon. Amen? Di ko alam siguro, hindi ko alam. Iniisip ko nga, kung nasaan ako ngayon, kung di ako nakakilala sa Panginoon. No po, pero praise God, amen. Lahat, no, ay pinlano ng Panginoon sa mga buhay ng bawat isa sa atin dahil alam po natin, no, na ang Panginoon ay may purpose sa bawat isa sa amin. Now, basahin po natin in Romans chapter 2 verse 6. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Amen. Lahat po ng ating mga ginagawa, mabuti man yan o hindi, ang sabi doon, yan daw po, no, ay igagawad natin. No? Kumbaga, nakikita ng Panginoon kung alin po yung mga pinaggagawa natin dito. Amen? Masama man o mabuti. Amen po? Sabi ng Bible, yan pong lahat ay ihahatol po ng Panginoon. Amen? Kapag po tayo ay humarap na sa Panginoon. Amen po. Isaiah chapter 1:16, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin, sa aking harapan, kasama ay ninyo'y inyong tigilan na. Amen? So, ang pong sinasabi po ni Isaiah, no, we need to cleanse ourselves. Kailangan po natin linisin ang ating mga sarili. Kaya nga po ang mensahe ng kaharian, ano po? Pagbabago ng isipan. Kapag nabago ang isipan mo, lahat po yan, amen, ay magpo-flow po mula sa puso until sa ating outward. The manifestation po sa ayat mo sa gusto, makikita po yan. Kaya nga po po, di ba? Sabi po nila, kasabihan, kung ano ang laman ng puso, ang siyang lumalabas. Yan po lahat ay nanggaling po sa ating kaisipan. Kaya nga po, ang mensahe ng kaharian, we need to change
our mind. Amen? Romans chapter 12:2. We need to change the way we think, the way we act, and the way we speak. The way we think, yung nanggagaling sa ating kaisipan. Amen po ba? The way we act, yung action natin, and the way we speak. Amen? Makikita po. Amen? Makikita po kung ang buhay ng ating Panginoong Yesus ay sumasalamin sa mga buhay natin. Nandyan po ba tayo? John chapter 3:21. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Lahat po ng namumuhay sa katotohanan, magsabi ng praise God. Upang mahihayag na ang mga ginagawa niya ay ang pagsunod sa Diyos. Amen? Kaya pala, pag tayo daw po ay lumalakad ng may katuwiran, lumalakad ng may kabanalan, ang sabi dito, ginagawa pala natin, no? Yung pagsunod natin sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Colossians chapter 3, 9-10. Nandyan pa ate. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong, alin po yan? Nabago po ba talaga tayo? Yung dating ikaw, wala na. Sabi ng Corinto, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi dito, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan na yan. Sapagkat inubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Kaya pala, kapag tayo ay binabago ng Panginoon, ibig sabihin, mas lalo pala natin siyang nakikilala. Mas lalo natin siyang nagiging kawangis. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano sabi dito? Isuot ninyo ang bagong pagkatao. Yung dating ikaw ay wala na, sabi ng Korinto. Kaya nga ang buhay, ang kaganapan ng buhay ni Kristo ang siyang nakikita sa mga buhay natin. Amen po ba? Kaya nga ngayon, dahil nagpapatuloy ka sa pagbabago, itong na, ano sabi dito? Nagiging kalarawan, nagiging kawangis mo na si Lord. Kaya nga pag nakikita ka, no, kahit hindi ka gumagamit ng glory to God. Amen. Because of the presence of God is within us. Pogi ka. Amen. Pogi, it means the presence of God inside you. Amen. Kaya nga nag-glow ka. Amen po ba? Thank you, Lord. Kahit may pinagdadaanan ka, hindi nakikita sa'yo. Yung may pinagdadaanan ka, hindi nakikita sa'yo. Lagi kang nakasmile. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Gusto ko tong verse na to. Kapag pala totaling binabago ka, nababago ka totally ni Lord, mas lalo mo siyang nagiging kalarawan. Amen? Thank you, Lord. Kayap na po ning Ginoon Number 1, light. Number 2, deed. Number 3, sign. Kanina, yung buhay ng ating Panginoon, ang siyang nagpapatotoo sa mga buhay natin. Tama po ba? Dahil nagpapatotoo na ang Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, nakakagawa tayo ng mga bagay, yung gusto ng Panginoon na habang tayo ay narito, gumawa ng mabuti. Ang sabi doon, mabuti at iwasan anumang gawa ng kaaway sa mga buhay natin. That's deed. Amen. Now, the sign. Handyan ba tayo? 3 signs. The early church filled with the Holy Spirit. They are witnessing to Christ and His power through signs and miraculous. Miraculous work. When, sabi dito, when they are filled with the Holy Spirit, we will also bear witness to the reality of God through some kind of a sign
of God's power at work in our lives. Naniniwala po ba kayo doon? So ang sabi doon, kung doon sa early church, amen, yung ipinangako ng Panginoon sa mga disciples, after nag-ascend po ang Panginoon, no, ang pangako ni Lord, may experience po nila yung the power of the Holy Spirit. Now, ang sabi doon, naranasan po nila signs and wonders. Kung paano po, nung nakasama nila ang Panginoon na habang si Jesus, no, ay nagmi-minister, ang mga disciples po ay nanonood. Si Jesus po habang nagpapagaling ng may sakit, kung ano, diyan kayang disciples, utusan lang. Amen? Tinitingnan lang nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Amen po? At ang sabi dito, no, ano po yung trabaho nila doon? Pag sinabi ni Jesus, kuwanan meta ang lumpu, dalami ekeni. Ano po yung trabaho ng mga disciples? Nag-witness sila sa Panginoon. Now, after mag-ascend ng Panginoon, yung na-witness nila na yon, amen, naranasan na nila ngayon. Amen. At sabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 8, they receive the power of the Holy Ghost. Amen. Amen po ba? And ang sabi dito, kung ang sa early church po, amen, nasabi doon, nag-witness sila, so yung pong Diyos na kinilala nila at tinanggap nila sa kanilang mga buhay ay Diyos din natin ngayon. So now, kapatid, pasado ka. Amen. Because, dahil pasado ka, you experience the power of God, sabi dito, qualified ka to be witness ng Lord. Mag-witness sa katotohanan in the reality of God sa mga buhay natin. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, bilang isang Kristiyano, meron kang doon ka nag-grow sa Panginoon. Alam mo yun, kapag meron kang ipinagpipray, meron sa mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, and then ipinagpipray mo sa Panginoon, at makikita mo yung resulta ng panalangin mo, doon mas lalong nagiging solid. Amen? Yung relasyon mo sa Panginoon. Because ikaw mismo, pinatotohanan mo kung gaano ka-powerful si Lord sa mga buhay mo. Kaya nga, nagpapatuloy ka. Wala namang sinabi kaya tamong maglingkod tamo, pero bakit naglilingkod tayo? Because doon sa buhay na patotoo, na na-experience po natin sa Panginoon. Kaya nga po tayo nagpapatuloy, kahit ano man yung sitwasyon, kahit ano yung pinagdadaan, nagpapatuloy tayo. Dahil tayo mismo mo, nakikita natin, nararanasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya tayo narito, kahit napagod ka, galing ka sa eskwelahan, hindi maganda yung pakiramdam po, no? Nagagawa mo pa rin ang lahat na to because of the love, because of the passion, no, na ipinamalas ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? At makikita natin yung signs and wonders, amen, na ipinamamalas ng Panginoon sa mga buhay natin. Andyan po ba tayo? Now, 2 Corinthians chapter 12, verse 12. Ang sabi dito, just as a body, sabi dito, though one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. Amen. Ang sabi dito, tayo ay may isang katawan, subalit maraming bahagi. Amen? So, alam naman natin, ang pinakaulo ng ating katawan ay ang ating Panginoon. Amen. So, ang Panginoon, ang ulo ng ating katawan, so si Lord ang nag-instruct sa atin dun sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin at yung mga bagay na dapat nating gawin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Acts chapter 2:22. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man, sabi do, accredited by God to you by miracles, wonders, and signs with God did among you through Him, as you yourselves know. Amen? So, ipinapakita po nito ng Book of Acts, amen, na kung papaano yung signs and wonders, no, na ipinamamalas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nararanasan po ba natin to? Alam niyo po, kung na-experience po natin itong signs and wonders, kasi po, yan lang po yung ating ite-testimony. Yan lang po yung ating i-witness. Yan lang po yung ating ibabahagi po.
Amen, sa mga tao sa paligid natin. Now, no, isa sa mga usapan po tubo sa witness. Kaya nga po, merong 4 na sides ang gospel. Kasi po, merong mga bansa na hindi po pwedeng magdala ng Biblia. Sa pamamagitan po ng experience natin sa Panginoon, we can do our part. Sa isang side po, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen? Saan po mga bansa ang bawal ang Biblia? Sa China po, number 1 yan. Amen? So kaya nga po sabi ko kanina, tayo po ay mapalad dahil sa China po, no, makikita po natin yan, once nakita ka po nila, no, na talagang may dala ng Biblia, ay ika po ay mapaparusahan. Actually po, ang ano doon, bitay po no po. So, noon yun, ewan ko lang po ngayon, no. At kapag ikaw, no, pag gusto mong magbasa ng salita ng Diyos, ang ginagawa po nila, pipiratan di po, itang pahina na ng Bible, tutuya po yan. Kasi po, nung nag-aral po ako sa Bible School, sa COP po, yung isa sa mga pinasukan ko sa subject ko is missionary. No po, so tinuruan po kami, isa sa mga pagtuturo sa amin, no, ang kinuha ko pong subject is mission, at nakita ko po doon, tinuro po nila kung sino yung mga country po na talagang hindi po tumatanggap when it comes the word of God. At isa po ang China doon. Amen. And even po sa part po ng Muslim country. Amen. So, isa po sa mga isa sa mga, basta pong Muslim country, hindi ko po alam kung anong bansa yun, but they persecute, no? Pine-persecute po nila. Sinusunog po ng buhay yung mga Kristiyano. Amen po. Tingnan nyo po yun, no? Talaga pong tawag doon na nasa last days na po talaga tayo. Sinunog, buhay ang tao dahil lang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So now po tayo, nandito tayo. Amen. Nasa bansa tayo na malaya na ang salita ng Diyos ay open. Amen po ba? So, meron ka po. Amen. Hindi lang po salita ng Diyos, no, sa part po ng South Korea ba yun? Di po ba? Yung nakita niyo yun, yung testimony ng isang babae, no, na teenager po siya, bata, nakita niya. Sabi niya, no, bawal daw po na mag-celebrate, bawal tumawa, no, hinuhuli ka. Amen po. Bawal yung, opo, totoo yan. Walang internet doon sa kanila, walang wifi. So parang, bumiya ka pa kaya ka rin, eh? Amen? So, tawag doon. Kaya nga po, sabi nung Koreana na yon, sabi niya, kaya umalis siya. No po? At ang matindi po doon, no po, alam niyo po ba, ito pa, sa ibang bansa po, ang mga babae, walang alala po kwento. Niya po. Saan po? Parte po ng Middle East. Amen? Totoo po yan. Sabi po ng tatay ko. Kasi po doon, may mga babae, binibili. Amen po. Amen po. So now, tayo po ay mapalad. Amen? Because our country is open to the Word of God. We can do. Amen po? No? Malaya natin gawin yung mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ni Pastor Jing, paano? Sabi niya, kung kinausap ka ni Lord, magmi-mission ka, dadalhin ka niya sa Iraq. Amen? Dadalhin ka niya sa part ng saan yun? Yung may gera. So, tutugon po ba tayo? Kaya nga po, alam niyo po ba, dito na po pumapasok, no? Nung po yung mga disciples iniwan ni Christ, di po ba ang nangyari po dito? Dahil ang dami pong sumusunod sa kanila. They experience signs and wonders. Kaya nga po, ang nangyari, kung doon sa panahon ni Jesus, mga Sadducees and Pharisees, no po, gumawa sila ng pamamaraan para po mamatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalba, even po sa panahon ng mga disciples. Kaya nga po, kung titingnan po natin, no, buwis buhay din po, no, ang naging kabayaran po ng mga disciples sa pamamagitan po, no, ng paghahayag po ng salita ng Diyos. May binalat ng buhay. Amen? Meron pong tawag doon na binitin ng patiwarik. Amen po? Dahil lang po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. But now, amen po, sa atin po, sabihin mo sa katabi mo, no, sabihin mo sa katabi mo ngayon, tayo ngayon ay naririto, malaya, amen, malaya para ipahayag ang salita ng Panginoon at hindi pa naman natin nararanasan yung buhay ang kapalit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Amen po ba? Nandyan ba tayo? Amen po ba? Kaya nga totoo yung sinasabi kanina yung buhay natin, life, deed, and now the sign. Amen? Kaya nagagawa natin ang lahat ng yan because the fire of the Holy Spirit na nasa sa atin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen. Daniel chapter 4:3. How great are his signs. How mighty his wonders. His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation. Amen. Gusto ko ito. His kingdom is an eternal kingdom. Amen. His dominion endures from generation to generation. Acts chapter 4:30. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Amen. Yun po yung dahilan. Kaya nga po, meron tayong leaders. Amen. Nakita nyo yan, kung paano tayo dapat mag-minister. Amen. Kahit sa family natin. Amen ba? Kahit kung meron sa tatay nyo, nilagnat, merong ganito. Kung meron kayong langis, kahit kayo lang, pwede nyo silang ipag-pray. Kasi ang sabi dito, may kakayahan tayo para magpagaling ng may sakit. Sino po yun? Yung mga karanasan po sa Panginoon at merong banal na spirito sa kanilang mga buhay. Amen po. Amen po. Number 4, word. Ang sabi po dito, the gospel is an organic whole, encompassing evidence of life change, deeds of loving service to others, miraculous signs and words, sharing our faith through our words. Ang sabi dito, doesn't have to be complicated. If our friendship with Jesus Christ is an important and growing part of our lives, it is natural. Wow, thank you, Lord. It is natural for us and honoring to Him to speak of our love for Jesus. Sharing our story, sabi dito, is often one of the most natural and powerful ways we testify to the reality of Christ. Amen? So sabi dito, no, ang salita po, ang mabuting balita, ang sabi dito, ay isang ebidensya po ng pagbabago ng ating buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos? Kung naniniwala po tayo and dinideclare po natin yung salita ng Diyos, so ibig po sabihin, meron pong pagbabago, life changes sa mga buhay natin. At kapag may pagbabagong buhay sa mga buhay natin, normal po ang gumawa ng kabutihan. Amen po ba? Normal, mahalin yung kaaway mo. Wow. Amen? Normal sa atin na magpatawad. Amen po? Amen po ba? Normal ang lahat ng bagay because of the love na ipinadama ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano pa ang sabi dito? Miraculous signs and wonders because we are already empowered through the fire of the Holy Spirit na nasa sa atin na meron na po tayong kakayahan para maibahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Now po, if ever man, meron man mga oppose, amen, meron mang hindi tanggap ang salita ng Diyos sa pamamagitan po nitong 4 na sides, no, ng mabuting balita, we can share, amen, about God, about Jesus, amen, sa mga buhay natin. Kaya nga po sinasabi ko, hindi mo kailangan magdala ng Biblia. Ikaw ang Biblia. Dahil si Kristo ay nasa sayo. Amen? Amen po. Ikaw ang buhay na patotoo ni Kristo. Amen. Because Christ ay naghahari sa mga buhay natin. Amen. Ano pa ang sabi dito? So, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, hindi komplikado. Sabi mo sa katabi, hindi komplikado. Kaya marami. Amen. Alam niyo po, yung isang bagay, kapag hindi mo nakasanayan ng isang bagay, talaga pong parang nagiging komplikado. Amen.
Amen? Kapag hindi ka sanay na gawin yung isang bagay, nagiging complicated po siya. Kasi po, hindi siya natural sa'yo. Pero, nung tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin, yung buhay na komplikado, sabi kanina, wala na yun. Kasi, ang naglalarawan ngayon sa mga buhay natin, si Christ na. Kaya nga po, yung komplikado sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi na atin yun. Amen po ba? Amen po. Why? Sabi dito, because yung relasyon po natin sa Panginoon. The Holy Spirit is there and we are already talking with Jesus every now and then because we declare and decree, meron tayong karanasan sa Panginoon, meron tayong communication sa Panginoon. At ang sabi niya, yun daw po ang isang mahalagang bagay. Amen, ng ating paglago. Sa pamamagitan ng buhay natin, ang sabi dito, ay nagiging natural. Amen po. Yung sabi ko nga, di ba, every time sa inyo, kung ano man yung gagawin ninyo sa taas, maging natural kayo. Kailangan, huwag yung palitan kung sino kayo. Dahil nung nilikha ka ni Lord, yan ka na. Amen. Maging natural. Mas maganda yung maging natural ka. Amen. Amen? Amen ba? Amen. Sabi mo sa kanila, mas maganda yung natural. Amen. Because, sa ayaw mo sa gusto, yung reflection kasi ni Christ, lalabas yun. May kailangan pamilitan. Kung talaga po tayo ay binago ni Lord, lalabas po yan. Amen? Amen po. Sabi dito, at yun po yung magiging growth natin sa Panginoon. Amen? Sabi dito, Christ is an important and growing part of our lives. It is natural for us. And honoring to Him, to speak, sabihin yung ating pagmamahal sa Panginoon. At ito po, yung ibahagi po, yung ating mga testimony, our story, kung paano po narin naranasan ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, sa pag-evangelize, unang-una mo lang sabihin, mahal ka ni Lord. Ito mo. Sabihin mo, mahal na kaluguran ang Lord. Bahala mo bang petawaran na ninyo yung kasalanan mo? Tayo po pasakitan. Huwag po natin pahirapan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Sabihin mo, mahal ka ni Lord. Bayad na ang kasalanan mo. Wow! Pero share kang word of God. Bahala mo ba yung kasalanan mo? Amen. Tingnan ko lang kung babalikan ka pa niyan. Kaya nga po, pagpasok mo pa lang, sa tahanan, kaklase mo yan, sabihin mo, shalom to you. Yung sabi ni Bishop, yung tinuturo ni Bishop, shalom to you. Amen? Amen po. Kahit si Pastor Nobo, kailangan, iparamdam lang natin yung pagmamahal ni Christ. Sabihin mo lang sa Kanya, kaluguran na ka ng Ginoo. Love na ang Lord. In kasalanan mo, bayad na. Diba? Kanya mananita niya, akong sabyanan yung mahal niyan, siguro, hallelujah. Niya po, so wag nating pahirapan. Amen? The 4 sides, yung 4 na sides, ng salita ng Diyos o yung mabuting balita, amen? Kung meron man nag-o-oppose o itong 4 na to, yung pwede nating gamitin as a weapon to share the good news. Amen po ba? Sa Acts chapter 1 verse 8, ate. Dito po ako magtatapos. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yung Joshua chapter, Joshua. Okay. Nandyan po yan doon sa supporting verse po ng word. Keep this book of the law always on your lips. Saan po? And meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous. Ano yung sekreto? Sa pagiging
prosperous, ang pagiging successful ng mga buhay natin. Ano yung sikreto? Joshua chapter 1 verse 8. Wala na yung iba. Sabi dito, ikwintas mo sa iyong leeg. Amen. Ang aklat na yaon at dili-dilihin. Ano sabi dito? Hindi kapag may gawain. Hindi kapag, ang sabi dito, meron kang gusto, doon mo lang siya babasahin. Ang sabi dito, meditate on it. Pag sinabing meditate, so talagang it's a devotion. Devote ka doon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? At habang binabasa mo ang salita ng Diyos, at meron kang isang notebook doon, no, na talagang sinusulat doon about the Rema word na hindi mo makakalimutan na sinasabi doon sa binasa mo. Mo basta babasan. Ano ba ang sinasabi ni Lord sa'yo? Amen. Amen ba? Impamamasa, kaya nga sinabi dito, ikwintas mo. Amen. Sa leeg mo. At pagbulay-bulayin. Araw at gabi. Ang sabi po dito, nang sa ganon, ang sabi dito, you may be careful to do everything, gawin kung ano man ang nakasulat o nakalahad sa kanyang salita. Then, doon pa lang po papasok. You will be prosperous and magiging successful po ang bawat isa sa atin. Anong sikreto? Joshua chapter 1 verse 8. Amen po. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah to the King. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord, for your presence, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, sa mensahe mo sa gabing ito. The four sides of the gospel, Panginoon, na kung saan, Lord God, na sa uling kapanahunan, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang apat na to sa aming mga buhay to apply it, Lord God, in our personal, Lord God, na mga buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, Lord, na nais po namin magbahagi ng salita ng Diyos. Subalit, Lord, nauunahan po kami ng takot, Panginoon. Because we know, O God, may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi tanggap ang iyong mga salita. May nag-o-oppose, Lord, sa amin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. And through these four sides, Panginoon, ng gospel, the life, the deeds, the signs, and the word, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. At gamitin mo, Panginoon, ang apat na to, Panginoon, na magiging kasama po namin at magiging katuwang po namin habang kami, Panginoon, ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po namin ipinagkakatiwala minsan pa, Panginoon. Lord, ang aming mga buhay, Lord God. Gamitin mo, use us, Panginoon. Gamitin mo ang buhay na to na ibinigay mo, Panginoon, upang, Lord, mapalagana, Panginoon, ang iyong mabuting balita, Panginoon, sa lahat ng dako. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay na to, Panginoon. Maging kasangkapan, Panginoon, ang buhay na ibinigay mo, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, magawa po namin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon. All, Lord God, the deeds, Lord God, sa oras na to, mabuti man o hindi mabuti, Panginoon, ang aming ginagawa. Lord, you know, Lord God, lahat alam mo, Panginoon. At sa oras na to, Lord, kung meron naman po, Panginoon, kaming nagawa, Panginoon, na hindi naging maganda, Panginoon, sa iyong harapan, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Kino-confess po namin ang lahat ng ito. At naniniwala po kami, Panginoon, bilang kami, Panginoon, na tinawag mo, Lord, at patuloy, Panginoon, ibinigay ang buhay na to. Patuloy po namin, Lord, ipinapasakop, patuloy po namin, pinapalinis, Panginoon, ang aming buong katauhan, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Lord, habang kami naghihintay, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Lord, hayaan mo yung apoy ng banal na Espiritu na tinanggap namin sa aming mga puso, Panginoon. It will manifest, Lord God. It will be rise, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Maging patotoo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, kasangkapan ang aming mga buhay, Panginoon, upang, Lord God, makita, O God, ang istorya ng aming Panginoong Yesus sa mga
buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ng may pagluwalhatid pagsamba sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. See the eyes of the hope